Alright mga sir, pag-usapan natin to. May mga nagtanong, Sir, bakit nagkakaroon ng moisture o tubig ang ating air reservoir tank? Okay, isa-isahin natin. Mamaya na yung langis. Tubig muna. Mga sir, kaya nagkakaroon ng tubig ang ating reservoir tank ng dahil sa moisture. Sir, bakit nagkakaroon ng moisture? As long as may air pressure, ang air reservoir tank ay magkakaroon ng moisture. Kaya kailangan natin regularly ma-drain pagkatapos ng biyahe natin during post-trip inspection. I-drain natin, i-zero natin. Ibig sabihin, i-drop natin ang air pressure as in zero talaga para walang mamumuo na moisture dyan sa air reservoir tank para kinabukasan, pag biyahe mo ulit, during pre-trip inspection na naman ay walang mamumuong moisture. Okay. Sir, ano ba ang magiging sanhi kapag dumami ang moisture, dumami ang tubig dyan sa air reservoir tank? Mga sir, yung moisture o yung tubig na nandiyan sa air reservoir tank ay hindi basta tubig yan. Alam mo naman na ang compressed air na isinilid dyan, siniksik dyan sa air reservoir tank ay galing sa air compressor. At ang air compressor ay lubricated ng engine oil. Kaya, naisasama na kasama ang langis magmula sa lubrication ng air compressor, isinasama na, ikinokompress niya na dito sa air reservoir tank. Kapag lalo na, nagkaroon ng problema ang piston ring ng compressor. Halimbawa, putol na ang piston ring ng air compressor mo, ay sasama na sa compression yung langis. Ayan, kaya napupunta na dyan sa air reservoir tank. Kaya minsan magtataka ka, Sir, bakit kaya nagkukulang yung langis ko sa makina tuwing sinusukat ko? Wala naman leak. E paano nga? Dito nga napupunta. Dito itinatapon, dito dinadala ni air compressor sa air reservoir tank papunta sa preno. Diba? Kaya kapag ganyan na mga sir, gawin na nating ibaba ang ating air compressor para mapalitan ng mga piston ring. Dahil yan, pihado na, putol na o maluwag na ang piston ring niyan. Tatlo yung piston ring mga sir, di ba? Yung isang piston ring doon na mayroong kulot-kulot na spring, siya yung nagdadala ng lubrication. Pero kailangan palitan na rin natin lahat. Okay? So, laging tandaan, gawin natin regularly ma-drain ang reservoir tank o isiro natin ang air pressure para hindi mangangasira ang mga valve ng ating air brake, lalo na ang foot valve, relief valve, at sa lahat ng valve na pwedeng sirain yan. Kaya gawin natin maging efficient ang ating air brake. Diba mga sir? Okay, sana may natutunan tayo. Maraming salamat. At ang importante ay meron tayong knowledge para magkaroon tayo ng power. Pag walang knowledge, walang power. Okay mga sir? Maraming salamat. Sana may natutunan tayo.